sa deceptive lies. Mandarayang kasinungalingan. Yan po ang kalagayan ngayon ng Christianity sa huling panahon. Amen! Ano kaya sa palagay nyo mga kapatid? Tama ba ito? Na ang tao po ay kadalasang nadadaya dahil nga po sa kasinungalingan ng kaaway. At ito po ang gusto ko pong bigyan ng pansin ngayon ng iglesyang ito, mga kapatid. Sapagkat for many centuries, mga kapatid, lumipas na po ang napakaraming taon, libu-libong mga taon ang lumipas. Tayo pong mga mananampalataya. Asan ba yun? Hindi yata gumagalawa. Atin na yun. Okay. For centuries, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay nag-iisip. Nag-i-imagine po tayo, ano nga ba talaga ang kahuli-hulihang kabanata ng kasaysayan ng ating pong pananampalataya. Ito baga ay isang panahon na kung saan makikita po natin ang revival, na makikita po natin ang mga simbahan ay punong-puno ng mga mananamba sa ating Panginoon. At dito po makikita daw pa natin ang malawakang pagsisisi ng mga tao at ang mga bansa ay nanunumbalik sa ating Panginoon. Hindi po ba napakagandang expectation yan? Diba? Parang ganun, parang totoo mga kapatid. Dati po, ganun ang aking iniisip na sa huling panahon, punong-puno po ang mga iglesia ng mga mananamba sa ating Panginoon. Malawakan po ang pagsisisi ng mga tao sapagkat malapit na ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Okay. Subalit mga kapatid, ang banal na kasulatan, kung atin lamang po itong aaraling mabuti, babasahin po natin na maingat ang mga salita ng ating Panginoon. At kung ating mamamasdan, ito pong tinatawag na realidad ng buhay. Wala pong pagsisinungaling. Makikita po natin, mga kapatid, na ang sinasabi po ng Biblia ay hindi po ito naghahayag na sa huling mga panahon magiging matagumpay ang simbahan, na magkakaroon po ng totoong Kristyanismo sa huling panahon. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ang banal na kasulatan ay binibigyan po tayo ng babala. Darating isang araw, ang isang aral na magiging popular, mga kapatid. Isang makapangyarihan at isang mapanghikayat. Subalit, punong-puno po ng kadayaan. Amen? So magkakaroon po ng malawakang pagdaya sa mundo natin, mga kapatid. At sino ang dadayain? Hindi ba tayo ng mga nakaalam ng katotohanan? The greatest threat to biblical Christianity today is not persecution. So hindi po yung persecution talaga, mga kapatid, ang pinakabanta sa mga Kristiyano. Sapagkat alam po natin na ang persecution lang gagaling po sa labas. Ingatan po natin yung pong tinatawag na persuasion.
panghihikayat. Amen? Sapagkat ang panghihikayat ay nanggagaling sa loob. Persuasion comes from within. Amen. Ito po yung pinakamahirap tanggihan, mga kapatid. Di ba? Na tayo po ay madisip. Amen. So pag nadisip po ang tao, kusa na siyang susunod sa kung ano ang kahilingan ng mandaraya. Amen. Wala nang tutol, mga kapatid. Kaya nga po, alam na alam po natin ang kalakaran ng mundo. Kung tayo po ay mga nagbabasa, nagmamasid sa ating kapaligiran, makikita po natin doon po sa tinatawag na Western Front, mga kapatid, o Western World. Makikita po natin doon na ang Kristyanismo, dati po, ang mga simbahan doon ay punong-puno po ng mga mananamba. Sa England, sa Europa, yung mga bansa sa Europe, di ba? Germany, France, Belgium, Switzerland, punong-puno po ang mga Kristiyano doon. Subalit, ano na ngayon ang nangyayari sa Europa? Sige nga, kung alam nyo ang mga nangyayari ngayon, di ba na-infiltrate na sila ng Islam? Sa Amerika, alam nyo ba na ang mayor po ng New York City nanumpa, hindi na sa Biblia kasi Muslim po siya. Saan siya nanumpa? Sa Quran. Western world. Yun po yung sa Europa, maging sa Amerika, mga kapatid. Infiltrated na po ng mga ekstremistang Islam. Ako po'y kinakabahan eh. Ang kalaban natin, yan eh. Yan po ang kalaban ng Kristyanismo. Alam niyo ba, yung mga green flag. Alam niyo ba, lahat po ng Muslim country, lahat ng flag nila may kulay green. Diba? Yun yun. Akala nyo, yung Lebanon, hindi pastor eh. Hindi Muslim yan. Hindi. Muslim country ang Lebanon. O diba? Kaya kung titingnan po natin sila, sila po talaga. At doon po, sa Western world, ang mga simbahan doon, wala nang laman. Amen? Empty na ang mga simbahan. At ito po'y kino-convert na lang sa museum, sa mga cafes, and hostel. Ano yung hostel, mga kapatid? Parang mga hotel, lodging house. Yun na ang mga simbahan ngayon doon. Wala na pong mga mananamba. Amen. Saan napunta ang mga mananamba? Sa mga bansang mahihirap. Kaya po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Narito po tayo sa bansang mahirap. Punong-puno ng korupsyon. Amen? Kasi kung ang bansa po natin ay maunlad, malamang sa malamang, wala na po tayong lahat sa Panginoon. Amen? Yung mga bansa sa Europa, mga kapatid, mayayamang bansa yun. Kaya wala na. Wala na sila sa Panginoon. Okay. So, ito nga pong sinasabi, wala. Yan. So, meron pong dalawang sociologist na nagngangalang Peter Berger and Callum Brown. Kanila pong dinokumento o isinulat po nila na nakikita po niya, naobserbahan po nila, mga kapatid, ang tuloy-tuloy na secularization ng tinatawag na historical Christianity. Bakit po historical Christianity? Sapagkat tinatawag pong makasaysayang Kristyanismo, sapagkat ang Kristyanismo po ay nakabatay po sa ating pong kasaysayan. Amen? Nasusulat po sa kasaysayan. Kaya nga pati yung kamatayan ng Panginoon, di ba? Namatay siya 33 AD. Kasi nasa history, mga kapatid. So yung pong historical Christianity, unti-unti na po nagiging secular. Sa Amerika, mga kapatid,
bawal na po ang mag-pray. Amen. Sa mga eskwelahan na public school, bawal na ang pananalangin. Maging sa Kongreso ng Amerika, bawal na po yan. Amen. Ngayon sasabihin natin na ang Amerika ay pugad ng mga Kristiyano. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Mamaya malalaman natin. At unti-unti na pong nagkukulaps ang Kristyanismo, mga kapatid. Bakit? Nadadaya. Tingnan niyo, mga kapatid, ang church attendance unti-unti na pong nababawasan. Amen. At maging yung otoridad ng mga pastor, wala na. Hindi na po pinapansin yan. Hindi na pinakikinggan. Pero noong araw, pag sinabi ng pastor, parang sinasabi na ng mga apostol yun. Nakikinig talaga sila. Pero ngayon, bahala ka dyan, pastor. Gumawa ka ng gumawa. Wala kami pakialam. Basta, sumamba na kami. Okay na kami doon. Diba, mga kapatid? At dito po makikita natin, faith has not disappeared. Ang totoo, yung pananampalataya ng tao, hindi naman talaga nawala. Nananampalataya ka. Pero yung pananampalataya mo, nagkaroon na po ng redefinition. Pinabago na ng mga nangaral, ng mga nadaya. Amen? Sabi, si Paul nagsabi sa akin, pa, meron na simbahan ng mga LGBTQ, RSTUV. Dami na. Meron na silang simbahan. Christian pa daw sila, mga kapatid. O, anong tawag mo doon? Nando doon yung pananampalataya nila. Pero, redefine. Yung mga sumisigaw, yung mga may daladalang flag na rainbow, mga kapatid, ano sinasabi nila? Ang Diyos ay pag-ibig. Tama naman, di ba? Tama. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero dapat ang pag-ibig, meron po itong definition. Kinakailangan i-define natin. At dapat ang pag-ibig may restraint, mga kapatid. Ilagay natin sa tama. At nakakalimutan nila na ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng kapuutan. He is the God of wrath, mga kapatid. Di ba? Napupuot ang Diyos. Kaya nga po, doon po sa mga pinadali, alam niyo, mga kapatid, yun yung redefinition ng gospel. Pinapadali po nila ang kaligtasan. Just believe the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Itaas mo lang ang kamay mo. Ipatong mo sa TV. Ligtas ka na. Born again ka na. Which is wrong, mga kapatid. Tahasan pong tinutuligsa ng banal na kasulatan ang ganitong mga kadayaan. Amen. So, mga kapatid, dahil po dito, nag-create po ang Christianity ng tinatawag na critical question. Mga katanungang napaka-critical. Isang uri ng tanong na mahirap sagutin, mga kapatid. Amen. So narito po, kung ang Christianity ay nagdi-decline, how can there be a great end-time revival? Kung ang Christianity po ay nababawasan, bumababa ang standard, paano magkakaroon ng great revival? Paano? Di ba kadayaan yan, mga kapatid? Lagi natin ipinapamuka sa mga mananampalataya, sa huling araw magkakaroon ng great revival. Mali! Ang sinasabi, sa huling mga araw, marami ang aalis sa pananampalataya. Di ba? Gusto niyo ng mga talata, mamaya dadaanan natin yan. Okay. So, the scripture provides a disturbing answer. So, ang banal na kasulatan, nagbibigay po sa atin ng mga kasagutan na minsan madidisturb tayo. Hindi tayo mapapakali sa mababasa po nating sagot ng Biblia. The Bible foretells not a universal return to truth, but a widespread departure from it.
Pakibasa po, 2 Timothy 3:1. Anong sabi? But know this, that in the last days, perilous times will come. Di ba maliwanag yun? Sa huling mga araw, darating ang mga panahong mapanganib. Amen. Eh bakit easy-easy lang ang mga Christian ngayon, mga kapatid? Di ba? Easy lang tayo. Alam nyo, pag tayo laging ay wala tayo, kumbaga, wala tayong pinaghahandaan, easy lang tayo, madali po tayo mahuli na hindi nakasuot ang ating mga bota sa ating mga paa. Kung ikay sundalo, magtatanggal ka ng boots mo, ng combat shoes mo, lugi ka, tatakbo ka sigurado na kaya ka. Amen. Sapagkat pag salakay ng kaaway, biglaan. Wala po itong warning, mga kapatid. Pero ang Panginoon nagbibigay po ng babala sa atin. Paul described people who would be having a form of godliness but denying its power. Sinasabi ni Paul, sa huling panahon, ang mga tao ay magmumukhang mga banal. Magmumukha silang mga Kristiyano, pero wala silang kapangyarihan. Amen? Mukha lang. Oo, mahaba ang buhok, mahaba ang damit. Ang tingin mo tuloy, wow, Christian siya. Pero wag ka, mga kapatid. Pag sila lang mag-isa, baka nag-video okay pa yan. O, nag-tiktok pa yan. O, di ba? Mga kapatid, ito yun eh. Kung babasahin nga po natin, 2 Timothy 3:5, anong sabi? 3:5. Na may anyo ng kabanalan, tatagwatin ng iman ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So matuto daw tayong lumayo sa mga taong ito. Sino to na dapat nating layuan? Sila na nagkukunwari na mga banal. Sinasabi, Christian din ako. Naalala ko tuloy, meron kami kakilala dati. Christian daw sila eh. Pero umiinom, babae yun. Christian, umiinom. Christian naman kami ate, sabi sa asawa ko. Christian kami ate, ha? Gusto ko sanang salagin na kaagad ang sinasabi niya eh. Christian ka, pero hindi ko makita si Kristo sa buhay mo. Ayun yung sinasabi dyan. Na sinasabi natin, Christian tayo. Bukang bibig natin, si Christ. Amen. Minsan nga, hindi pa natin mabanggit ang pangalan talaga ni Jesus. Ang binabanggit natin, si God. Diba? Ako naman ay believer ni God. Pero hindi natin kayang panindigan ang ating mga sinasabi. Dahil kung totoong believer tayo ng ating Panginoong Diyos, dapat paninindigan po natin. Dapat ipamuhay natin yung katotohanan na pag-araw ng linggo, dapat wala munang trabaho. Amen? Para sa atin, si Kristo ang prioridad. Amen! Dahil sa Kanya nang galing lahat sa buhay natin. Wala tayong mayroon na hindi galing sa Kanya. Amen. Kaya kailangan lamang ibalik natin. So tandaan natin mga kapatid, ang mga taong nagsasabing sila ay Kristiyano, hindi mga atheist yan, mga kapatid. Hindi sila mga hindi naniniwala sa Diyos. Sila ay naniniwala sa Diyos. Meron silang relihiyon. Amen. Aktibo sila. Lagi silang nasa church, mga kapatid. Umaawit pa nga. At pag tinignan natin, morally sound sila. Di ba? Pero ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. Amen! Tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Ano ba ang motibo mo? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Marami kasing motibo, mga kapatid. Minsan, kaya tayo naglilingkod sa Diyos, gusto natin mabago ang ating pamumuhay. Tama? O kaya gumaling tayo sa ating karamdaman, magkaroon tayo ng kalakasan sa ating pangangatawan. Gusto natin magkaroon ng financial stability ang buhay po natin para, syempre, pag financially stable ka na, kaya mo nang sumuporta, mga kapatid.
Pero sasabihin ko ang totoo, mali ang motibo. Amen? Amen. Dapat ang motibo sa ating pagsamba sa Diyos ay sa kadahilan ng mahal natin ang Diyos. Wala nang iba. No other motive except love. I love the Lord more than myself. Mga kapatid, naalala ko tuloy dati, meron kami kapatiran sa Parañaque. Pareho na sila namatay mag-asawa. Pero nasaksiyan namin nung sila ay nasa kasagsagan pa ng kanilang init sa pananampalataya, nakaburol ang kanilang anak. Iniwan nilang mag-asawa, iniwan nilang mag-anak. Kinandado ang pinto, umalis sila, sumamba sa ating Panginoon. Eh syempre yung mga kapitbahay, tinutulog sa, pambihira kayo, may patay kayo eh. Iniwan nyo. Ang sagot, ganito, eh patay niya yan eh. Hindi naman nakakapagpuri yan. Kaming mga buhay, dapat kaming sumamba sa Diyos. Amen! So mga kapatid, dito ko nakita ang katapatan nila. Kaya nga lang mga kapatid, ito, tayong lahat ay pinag-iingat. Mag-ingat sa mga kadayaan. Amen! Mag-ingat sa mga mandaraya. Baka kayo madaya at tayo po ay maliwala sa kasinungalingan. Amen? Dito po sinasabi ni Paul, sa sinasabi niya, may anyo ng kabanalan, having a form. Pero yung form na yon, ang ibig sabihin po noon sa salitang Griego ay morphoses. Yan. So ang ibig sabihin po ng morphoses, mga kapatid, yan. It implies an outward shape without inward substance. So ito mga kapatid, ang morphoses. So ipinapakita ko dito yung panglabas na kaanyuan. Pero sa loob, hungkag, walang laman. Mga kapatid. Ano bang sabi dyan ni Santiago? Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ganon din yun. May anyo ng kabanalan, pero hindi ipinapamuhay ang kanyang natutunan, baliwala. Mga kapatid. Amen? Kaya ako po, doubt ako lagi eh. Kapag nakakita ko ng nagsasabi na Christian sila. Pero alam ko naman yung ugali nila. Ganon. I doubt, mga kapatid. Duda ako. Pinakailangan ko siguro ng reassurance. Amen. Kasiguruhan na maniwala talaga ako sa sinasabi nila. In other words, Christianity in appearance but not in obedience, mga kapatid. Oo, sa panglabas na kaanyuan, Kristiyano ka, maayos ka magbihis. Di ba? And minsan nakabalat ka pa pag naglalakad pag linggo. Yung mga taga-kabila, mga nakabarong pa nga eh. Di ba? Nakapolo, lahat sila, nakatoktok pag naglalakad. Mga palalaki, mga pababae, maaayos talaga magdamit, mga kapatid. Pero ang tanong, sila nga ba'y nasa katotohanan? Yan lagi ang tanong eh. O, kaya sila umaattend lang, takot sila na matanggal sa kanilang listahan. Kasi may attendance doon. Pag wala ka, balik ka na. O, ang card mo. O di ba, mga kapatid, natatakot ka ba sa impyerno? So ang panakot po nila, maiimpyerno ka kapag hindi ka kabilang. Bakit kinakailangan takutin? Ang tao po, kinakailangan akayin sa katotohanan. Hindi dapat takutin ng kasinungalingan. Amen? Mga kapatid, si Jesus mismo ay nagpapahayag na sa huling mga panahon, ito po yung propesiya niya, na sabi niya, hindi magkakaroon, magkakaroon nga ng mga bigmaan, ng mga disaster, yan, but without a warning about religious deception. Pakibasa nga po, Mateo 24,
4 hanggang 5. Ano sabi? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo, na huwag kayong mailigaw ni inuman. Sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan, na mga sasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Amen. Mismo ang ating Panginoong Jesus nagsabi sa kanyang pagtuturo sa mga sumasampalataya sa kanya. Take heed, makinig kayo, that no one deceives you, upang hindi kayo madaya ni numan. Amen? So kinakailangan makinig kayo sa aral. Amen? Para hindi kayo madaya ni numan. Kaya nga ini-encourage ko po kayo lagi, kunin ninyo ang mga talata. At kung ako man po'y nagsabi na kabalintunaan sa sinasabi ng salita ng Diyos, lalabas po na ako'y sinungaling. Amen. Aaminin ko kung ako ay nagsisinungaling, kung ako ay mali, mga kapatid. Pero kailanman, ayaw kong magsinungaling sa inyo. Amen. Dahil ang sinungaling ay walang iba o walang pinagkaiba sa magnanakaw. Amen? At sino ang magnanakaw? Di ba si Satanas? Naparito siya upang magnakaw, manira, at pumatay. Amen? So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka tayo manakawan. Nanakawin ng kaaway ang ating kaligtasan. Amen. Ang sabi sa verse 5, for many will come in my name. Marami ang darating sa pangalan ko. O kaya nga sabi ko nga maraming nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang daladala nila, pangalan ni Kristo. Tingnan nyo ang buhay nila. Isa po sa mga pamantayan ko, tingnan nyo ang buhay ng mga mangangaral. Di ba ang laki na ng pinagbago ng buhay nila? Dati ang suot nila, nabibili lang sa ukay. Pero ngayon, di ba? Gucci na yata. O kaya, Versace na. Wow! Member na! Nakalin ng mga golf club. Magkano ang membership doon? Milyon, mga kapatid. Nakasakay na sa napakagagalang sasakyan. Hindi ako naiingit sa kanila, mga kapatid. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Maraming mga kapatiran sila naghihirap sa buhay, pero gusto pa nilang kunan ng pera nila. Di ba, mga kapatid? Wala sa kanila ang pwedeng magbigay ng pangangailangan ng mga kapatid. Naintindihan pa nila ang pinangangaral nila? Ang sabi, iiwanan natin ang lahat ng bagay dito sa lupa. Pag namatay tayo, wala tayong madadala, kahit isa. Pero bakit sila ay nag-iimpok ng kayamanan sa lupa? Di ba? Mga kapatid, huwag kayong padaya doon. Ako po, simple lang. May makain lang kami. May pambili lang kami ng gamot, okay na sa akin yun, mga kapatid. Hindi ko kinakailangan ng marangyang buhay. Dahil ang gusto ko, maging katulad ni Kristo. Amen. Maging sa kamatayan man, gusto ko mamatay na katulad ni Kristo. Kung ako'y papatayin, okay lang, patayin na ako. Kung mamamatay po tayo dahil kay Kristo, malaki pong pakilaban yan. Sabi niya, Apostol Pablo. Amen. To live is Christ and to die is gain, mga kapatid. Diba? Kaya habang nabubuhay tayo, mabuhay tayo para kay Kristo. Dapat bukang bibig po natin si Jesus Christ. Ngayon, mga kapatid, itong mga mangangaral na ito, kasi sabi ko nga persuasiveness ang makapaghihiwalay. Magaling po silang manalita. Mapipersuade ka talaga. Sabi nga nila, ibigay ninyo. Hindi lamang yung ikapo ninyo, kundi ibigay ninyo. Napakaraming listahan yan ng mga bigayan. O di ba? Meron nga isang simbahan, 10 yata yung bigayan nila 10.
nakalagay doon, 10 bigayan yon. Para kanino? Para sa Panginoon? Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Sa totoo lang, God is not in need. Hindi kailanman nangangailangan ng Diyos. Ang ating pong pagbibigay ay para po sa simbahan. Di ba? Nasira na po ang ating nasira po ang ating amplifier. Bumili tayo ng bago. Oh. Eh kung wala tayong pera, paano yun? Sa bagay, kaya ko po magsalita na walang mikropono. Kung wala tayong pera dito, paano ang pag-upa natin dito sa lugar na to? So kaya tayo nagbibigay para doon, mga kapatid. Pero kung para kay pastor, kahit di kayo magbigay, okay lang. Amen. Hindi ako magtatampo sa inyo, mga kapatid. Dahil alam ko, hindi kayo, katulad ko. Amen. Pero dahil kay Kristo, nagagawa po natin magsakripisyo. Amen. We are willing, more than willing to give. At kaya pa nga natin ibigay ang buhay natin para sa iba. Amen. Pakibasa nga po, Deuteronomy chapter 4 verse 2. Ano sabi? Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Yeah. You shall not add to the word which I command you, nor take from it. Huwag magdagdag, huwag magbawas sa salita ng Diyos. Amen. At ang sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timoteo, kinakailangan Timothy, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, yung tamang pagbasa, tamang aplikasyon, rightly dividing the word of truth. Amen. Dapat marunong ka na mag-appropriate ng salita ng Diyos. Diba? Yung tama lang, mga kapatid. Walang dagdag, walang bawas. Pero sa election sa Pilipinas, may ganon, mga kapatid. Revelations 22, 18 to 19, pakibasa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ang magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa munong kami ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Yeah. Diba? Kung ikaw ay magdadagdag sa nakasulat, ano sabi? Dadagdagan ng Diyos ang salot na darating sa iyo. At kung magbawas ka naman, aalisin din ng Diyos yung bahagi mo sa buhay na walang hanggan. Aalisin yan, mga kapatid. At mula doon sa banal na lungsod, aalisin ng Diyos. Amen. So, mahirap po talaga eh. Dapat rightly dividing the word of truth. Mahalaga po yun. Yung tama ang pagbasa, tama ang interpretasyon. Huwag po tayo mag-i-interpret ng salita ng Diyos pabor sa atin. Amen. Kinakailangan ang interpretation susog sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ito man ay patama sa atin, tanggapin natin. Dahil yan ang totoo, mga kapatid. Tama? So, this counterfeit Christianity does not deny Jesus. Yung mga huwad na Christianity, hindi naman talaga nila dinideny si Jesus Christ. Lagi nila sinasabi, Jesus din kami. Si Jesus din ang Diyos namin. Eto nga siya, oh. Sa kalendaryo, ipapakita ang mukha na ipinaint ni Leonardo da Vinci. Yes, si Jesus Christ namin yan. Oh. Kailan lang? Kailan ba yun? Biyernes o Sabado? Sa Quiapo, di ba? Akala nyo ba, yung mga sumasama doon, mga deboto talaga? Yung iba doon, mahilig sa debote. Amen? Sumasama lasing. Amen? Yung iba kasama, mga mandurukot. Oh, di ba?
Pero may born again ba talagang totoo na nandudugo? May born again ba talagang totoong magnanakaw? Wala. Amen! Kaya mag-ingat po tayo sa mga nagsasabi kami naman ay Kristiyano. Hindi nga nila dinideny si Jesus pero nire-reshape nila. Binabago nila si Jesus. Amen! Di ba ang Bible nga eh, nagulat nga ako, may nagbigay sa akin kaya hindi ko tinanggap eh. Jejemon? Jejemon! Sana nga pala kinuha ko eh. Nagsisituloy ako. Sana kinuha ko. Para ipapakita ko sa inyo, papasahin ko sa inyo para alam ninyo na may Jejemon Bible. Ang katuwiran nung sumulat para daw sa mga generation na ngayon. Gen Z. O kaya, Bible na Tagalog, English, Taglish. Hindi yung diglot ha. Talagang pinaghalo nila. Moderno nga sali sa wow, ang ganda na ito ah. Halimbawa ito, the counterfeit, ang huwad, the Christianismo, the counterfeit Christians. Parang ganun, pinaghalo nila yung English sa Tagalog. So masisyar nga naman talaga na magbasa yung mga kabataan. Pero, ingat kayo, maraming binago doon. Amen? Marami pong binabago. Doon po tayo pinag-iingat. Amen. So, this counterfeit Christian does not deny Jesus. It reshapes Him. It speaks of love without restraint. Diba? Yan, katulad. Magmahalan tayo. Kaya, sige, mahal na lang lahat. Mahalin na natin. Kaya makita mo, kapwa babae, nagmamahalan sila. O, lalaki sa lalaki, nagmamahalan sila. Kasi, God is love. Diba? Sabi nila ganun eh. Pero, mali. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Magpakatuwid na po tayo, mga kapatid. Sapagkat ito po yung panahon na ang Kristyanismo po ay critical ang kalagayan. Pinasok na po tayo ng mga mandaraya. Amen. Isipin niyo mga kapatid, dadayain ka. Paniniwalain ka sa hindi totoo na ang Diyos, bagamat isa, pero tatlo ang persona niya. Ano ba ang aral ng Biblia? Di ba ang Biblia nagsasabi, isa lang ang Diyos? Pero para sa kanila, oo, there is one God, but that one God is a triune God. Triune, tri-unity. Yung tatlo nagkakaisa, kaya sila naging isang Diyos lang. Triune God. Tama ba yon? Mali. Marami nga, kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Sapagkat, tulad nga lang tinuro sa atin kanina, kinakailangan talaga natin pumasok sa makipot na pintuan. Kakaunti lang ang nakasusumpong, mapalad po kayo, nasumpungan nyo ang makipot na daan. Pero huwag kayong magtaka kung kayo nahihirapan sapagkat mahirap ang daan patungo sa kaligtasan. Amen? Amen. Mahirap po ang daan. Hindi madali. Marami kang tatanggihan ng mga alok ng sanlibutan. Gaganda ng alok nila, mga kapatid. Pero counterfeit po yan. So what we need today is reassurance or conviction pala. What we need today is conviction from the Holy Spirit. Kinakailangan po talaga tayo po ay makonvict. Sa ibang simbahan, lagi nilang nire-reassure ang mga tao. Dahil kayo nasa Panginoon, ligtas na kayo. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi. Hindi lamang kinakailangan na maniwala ka, sumampalataya ka. You need to work. After you have faith in God, you do the will of God. Amen? Kinakailangan po natin gumawa ng mabuti sapagkat yan po ang disenyo sa atin ng Diyos. Di ba? Sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na tayo daw ay mga masterpiece ng ating Panginoon. Pinakamabuting gawa ng Diyos na inihanda para sa mabubuting mga gawa. Amen. Hindi yung mabubuti na talagang iniinom na bote.
Sabi kasi ni Pastor mabubuti daw So, mga kapatid, ito po yun. Sabi po ng isang mangangaral, ang pangalan niya ay si Dietrich Bonhoeffer, mga kapatid. Ang tawag niya sa ganitong uri po ng Christianity ay cheap grace. Ipinapangalan po nila yung mumurahing biyaya ng Diyos. Cheap lang yan. Cheap grace. Forgiveness without discipleship. O, pinatawad ka ng Panginoon, pero wala lang discipleship yun. Pero ang totoong aral ni Kristo, once na pinatawad ka na ng Panginoon, kinakailangan mo siyang sundin. Amen? Ang Kristo po nilang ipinapangaral, wala pong krus na kasunod. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kung nais po nating maging alagad niya, we must deny ourselves. Amen? Take up our crosses and follow Him. Diba? Papasalin natin ang mga krus natin. Kaya, sino magsasabing madali lang ang pagiging Kristiyano? Mahirap! Dahil may pasangkang krus, mga kapatid. Papasalin mo yung krus mo. Meron bang krus na magaan? Mabigat yun. Dahil pasan-pasan mo yung burden mo, yung burden ng iba, mga kapatid mo. Tama? Kaya nga meron tayong prayer meeting. Binibigyan ninyo ang mga prayer request ninyo. Pero hindi nyo alam, mga kapatid, sa pinagbigyan nyo ng prayer request, nasa Kanya ang bigat. Amen? Ang bigat mo lang, mga kapatid. Isipin mo, mga kapatid mo, eto pala ang mga problema. Alam nga naman, babasahin mo lang yun, okay na. Hindi, iisipin mo yon. Ang kapatid ko, meron pala siyang dinaramdam sa kanyang katawan. Diba? Parang nararamdaman mo rin. Yung nararamdaman niya, nararamdaman mo na. So, ganun po talaga ang totoong bahagi ng katawan. Amen. Maliwanag po yun. Tayong lahat ay iisang katawan lang. Subalit napakaraming sangkap. Pero ang totoo, bawat mananampalataya ay bahagi po ng katawan. Ngayon, pag meron nasaktan dyan, ramdam ng lahat. Ngayon, kung hindi mo nararamdaman, malamang may problema ka. Baka hiwalay ka. O, ikaw yung kamay, naputol na pala. Na-amputate ka na pala. Kaya wala ka ng pakiramdam. Dapat hindi mo yun. Kung nahihirapan siya, kung nagugutom siya, dapat ramdam mo ang kagutuman na nararamdaman niya, mga kapatid. Amen. Diba? So, ito po ngayon, mga kapatid, sinasabi, grace without repentance. O, faith without obedience. So, may pananampalataya pero walang pagsunod. Amen. So, kaya nga po, sinasabi po ni Paul, ni John pala, mga kapatid, mali ako. John 13 verse 8. John. Mali. Revelations 13 verse 8 po. Mali naman ako. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itataas ng sanlibutan. So mga kapatid, all who dwell on earth will worship Him. Sino bang sasambahin ng lahat ng naninirahan sa lupa? Siyempre, si Satanas, the beast, mga kapatid. Sila na mga ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinaslang mula pa doon sa pundasyon ng mundo. So mga kapatid, sasambahin nila itong beast nito. Bakit sasambahin? Kaya nga mga kapatid, ingat po tayo. Baka ang iba sa atin dyan, sumasamba na nga, mga kapatid, sa Diablo. Kasi ang pagsamba sa Diablo, hindi naman kinakailangan sampahin mo yung may sungay Kasi nakatatak na sa isipan natin na ang demonyo may sungay, may tinidor na malaking hawak, tutusukin ka. Tapos, babarbecuein ka doon sa impyerno. Hindi po ganun ang demonyo, mga kapatid.
Di ba? Kila Adan at Eva, nag-anyong ahas siya. Para makalapit ang tao. Di ba? Eh pag nakakita ka ng may sungay, lalapit ka pa ba? Alam mo, demonyo yun eh. Eh pero kung ang lumapit sa'yo, nakabarong. O, di ba? Nakabarong, okay, naka-Amerikana, naka-kotse. My brother! Long time no see. Pwede ba umating ka sa amin? Namimigay kami ng pera doon. Wow! Ganda na ito ah. Maka-attend na. Papaalam ako kay Pastor. Pastor, church naman yun eh. Di ba? Church naman yun. A-attend ako doon. Pastor, maganda ang offer ng pastor nila. Di ba? Hindi ako mahihirapan. Pinasakay pa nga ako sa kotse. Di ba? Yung pastor ninyo walang kotse. Naglalakad lang, nagkukumute. Di ba? Kung may kotse man ang mga anak ko, mahirap tayo sumakay lahat. Oh. So, mga kapatid, hindi yan ang batayan ng katotohanan, mga kapatid. Ang batayan ng katotohanan makikita sa buhay na nagsasalita nito. Amen? Kaya pinatunayan po ni Kristo, tama siya sa kanyang mga sinasabi. So, at dito po sinasabi na sa mga huling araw, mga kapatid, nagbibigay po si Paul ng babala. Paul warned of a lying wonder that would accompany the man of sin, deceiving those who do not receive the love of the truth. Ang nadadaya lamang yung hindi nagmamahal sa katotohanan. Dahil hindi niya mahal ang katotohanan, hindi siya uma-attend, hindi siya nakikinig ng mga pangangaral, hindi siya nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Ito yung patunay na hindi niyo talaga mahal. Pakibasa nga po 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 10. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan, mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Amen. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahama sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig na nagkawawanan upang sila'y mga nila. So, nakapagliligtas lang sa atin, mahalin natin ang katotohanan. Amen. At sino ang katotohanan? Si Kristo, di ba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Pero dito po sinasabi ni Paul sa mga taga-Tesalonica, the coming of the lawless one is according to the working of Satan. Si Satanas po ang gagawa doon sa masamang isa. At siya po, tandaan natin ha, makagagawa siya ng merong kapangyarihan. Nakagagawa siya ng mga tanda at mga himala. So, di ba? Pag sinabi, punta tayo sa Agoo, sa La Union, may nagpapagaling. O, puntahan naman sila. O, di ba? Ay, punta tayo sa Batangas, meron doon. Tao nagpapagaling talaga. Hipuin lang, papatungan ka lang ng kamay, gagaling ka na. Maraming nauuto dyan, mga kapatid. Amen! Ang totoong simbahan ng Panginoon, wala pong ganitong manifestation, mga kapatid. Kasi si Satanas ba pwedeng magbigay ng kagalingan sa tao. Amen? Pero ang Diyos, ang ating Panginoon, isang uri lang ng karamdaman ang kanyang pinagagaling. Sa ngayon, ha? Yung karamdaman natin na kung tawagan ay capital letter S. Ano yun? Sin. Di ba? Yun ang pinagagaling ng ating Panginoon. Amen. This miracle is not meant to glorify God, but to authenticate the false authority. So makikita natin yung dancing sign sa Agoo. Ang araw, sumasayaw. Baka yung tao na ang nahihibang. Kaya tingin niya, sumasayaw ang araw. O di ba? Dancing sun. Sino ba si Judiel? Di ba? Maraming nauto yung tao yan eh. Ako po sinasabi ko yung totoo. Kasi mga alagad man, nagbibigkas ng mga pangalan upang sila iwasan. Si Jaime Neos, di ba? Sinabi ni Paul, iwasan niyo yan. Oh. Kasi ayaw niyang malaya ang mga anak ng Diyos. Ingat po tayo, mga kapatid. Ang daming naglipa ng mandaraya. Amen? Then,
hindi talaga nila pinupuri ang Diyos. Hindi nila ginoglorify. Hindi nila niluluwalhati. Because ang kanilang ginagawa, ina-authenticate nila. Pinagtutuhanan nila na totoo ang kasinungalingan. Amen! Diba? Gumaling sa mga karamdaman. Pag nakakita na kayo ng isang simbahan, na pag nagganto na ang pastor, pag nagpe-pray na kayo lahat, pag gumalo ang pastor, tumba kayo lahat, lumayas na kayo doon. Amen! Dahil hindi totoo yan. Huwag kayong padaya, sabi ng ating Panginoon. Diba? Si Benny Hinn, sabi ko nga, sayang, hindi ako naka-attend dun sa Luneta eh. Kasi pag gumanon yun, tumbahan lang ang tao, sabi sa akin ng isang yung kaibigan ko taga Laguna, taga Paete. Bro, hindi ka sumama? Sabi ko, saan? Sa Luneta. Bakit? Nagtuturo si Benny Hinn. Born again yun ha. Pag gano'n doon, tumbahan daw sila. Sabi ko, patay tayo dyan. Ako, hindi niya matutumba. Huwag lang akong itumba. Pero kung ako kusang matutumba, hindi. Ayoko. Kaya hindi na lang ako a-attend. Kahit na bigyan pa ako ng pera. Hindi ako a-attend doon. Alam ko naman na siya mismo umamin. Lahat niyon, gawa-gawa na. Yung mga pagpapagaling ng mga lumpo, may mga ano sila. Kumbaga, may sakit ka. Yung nag-i-interview, narinig niya sinasabi. Kaya pag tayo mo, ikaw, ganito ang pangalan mo. Gugulat ka siyempre, may sakit ka. Alam. Oh. Ngayon, anong palataya ka lang, gagaling ka na. Pag hindi ka gumaling, ang pansot nila, kulang ka ng pananampalataya. Yan ang lusot, mga kapatid. Hindi ba? Sinasabi ko lang ang totoo. Ganun po ang mga mandaraya. Kapag anak-anak ng Diyos, dapat maunlad na ang buhay mo. Eh, paano kami mahihirap? Hindi kami anak ng Diyos. Kulang ka sa pananampalataya, brad. Okay, kulang. Mga kapatid, ito po yun. This explains the paradox of our time. Society is increasing spiritually. So, ang ating pong lipunan ay nadadagdagan po ang kanilang spiritualidad. Pero ang nadadagdag na spiritualidad ay hindi po biblical. Ibig sabihin, unbiblical spirituality ang naidadagdag po sa kanila. People crave experience. Ang mga tao, ang hanap lamang po ay ano? Karanasan. Gusto kong maranasan niyang mapuspos ng Espiritu Santo. Bakit? Kahit kinakailangan mo pang pumunta sa simbahan. Gusto mo mapuspos, sa bahay ka lang. Hilingin mo sa Diyos na mapuspos ka. Pupuspusin ka. Amen? Kung talagang pupuspusin ka ng ating Panginoon. So ang gusto po nila, experience lang. Then, nagkikrave din po sila. Hindi na na-experience mga kapatid, kundi affirmation. Kinakailangan makilala ako, kilalanin nila ang aking ambag sa simbahan. Di ba? Ako yung usher doon. Kinakailangan kilalanin nila. I-affirm nila yon. So hindi po tayo after sa position. After po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kahit wala kang posisyon, pwede kang maglingkod sa Diyos. Amen. So, then, ano pa? Ang gusto po nila, mga kapatid, signs. Makagawa ako ng mga tanda, pero nire-resist naman yung pagtutuwid sa kanila. Ayaw nilang pagsabihan sila. Parang mga makahiya, titiklop pero lalabas yung tinik. O, di ba? Titiklop nga sila pero lalabas yung tinik nila. Kaya pag umapa ka sa maraming makahiya, aaray ka, matitinig ka nila. Amen. So ano pa mga kapatid? Wala silang submission, walang pagpapasako, and wala po silang pagmamahal sa mga utos ng Diyos. They want a Savior, but they do not want a King. Gusto lang nila tagapagligtas. Di ba?
Ang mga huwad na Kristo at mga huwad na mga propeta ay magsisilitaw, magsisitayo, at sila'y gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Para ano? Para mandaya, maging hanggat maaari, maging ang mga pinili ng Diyos, dadayain pa. Kaya huwag kayong padaya. Amen? Sa huling panahon, deception ay lalagana. Mga kapatid. Amen. So, that's why vigilance, not optimism, is the biblical posture of the last day. Kaya kinakailangan po natin maging vigilante tayo, mga kapatid. Maging mapagbantay. Alisin na po natin yung pagiging optimist natin, mga kapatid. Deception does not announce itself as falsehood. Ang pandaraya hindi naman ipinangangalandakan, dadayain kita, maniwala ka sa akin, dadayain kita. Hindi po ganon. Kasi, unang-una, hindi niya rin alam na siya mismo, nadaya na din. Amen? Hindi niya alam na siya'y nadaya na. Kaya, ang itinuturo niya rin, puro kadayaan. Ngayon, problema ba ng Diyos yun? Dahil nadaya siya. Hindi. Problema niya yun, mga kapatid. Pakibasa nga po, 2 Corinthians 11:1. Dahil manawari, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamamahan. Ngunit tunay na ako'y Kaya nga pa, ito po yung sabi ni Paul. Pagtiisan ninyo ako, mga kapatid. Kung ako man ay nagiging mangmang, pagtiisan niyo. Amen? So, kasi alam ni Paul ang kanyang pinalalagyan. Sa mga hangal, mukha siyang hangal. Amen? Sa mga matatalino, matalino din siya. Kaya mga kapatid, kinakailangan ganoon po tayo. Kasi marami pong nagsasabi na sila'y nasa katotohanan, pero ang totoo, hindi sila nasa katotohanan. False Christianity succeed. Yeah. Precisely because it looks right. Kung bakit daw naging successful yung mga pandaraya, kasi mukha silang tama. Diba? Pag nasa pulpito yung pastor, talagang makikita mo, maayos siya magsalita, maayos maghali ng salita. Hindi siya barbaro kung magsalita. O, di ba? Wala siyang, kumbaga, ang tayo niya talaga kagalang-galang, pero wala po doon. Hindi po doon nasusukat. Kasi, pwede rin naman siya magsalita compassionately. Marami siyang sinasabing, parang naniniwala siya at naaawa siya sa tao. Pero sa gawa, wala. Diba? Feel sincere. Pakiramdam mo, sincere siya sa sinasabi niya. Kasi madali pong magkunwari. Madaling mandaya. Pero salamat sa Diyos, binibigyan tayo ng discerning spirit. And the only safeguard is truth. Ang tangi pong safeguard po natin, pambantay po natin yan, ay ang katotohanan. Scripture rightly divided, obedience faithfully lived, and a Christ carefully followed as truly is, not as culture prefers Him to be. So wag po tayo maniniwala sa kultura na ganun nga ang Diyos. Sinasabi lagi, eto na yung nakamulatan natin, anak, dito tayo mamamatay. Sabi ko, kaya ang nanay ko nagalit sa akin, ako mabola din eh. Sabi niya, kung kailan ka pa tumanda, saka ka nagbago ng mundo. Sabi ko, Nay, hindi pagbabago yon. Ang tawag ko doon, pag-abante ko. Diba? Progressive. Diba? Kung ikaw ay grade 1, gusto mo lang ba grade 1 ka lang lagi? Siyempre gusto mo mag-grade 2. Pagkasa nakagraduate ka ng elementary, nag-junior high, nag-senior high, nag-college, then nag-masteral, nag-doctorate, lahat na gagawin natin hanggat kaya pa natin, mga kapatid. So, kinakailangan po, maingat po natin sinusunod ang katotohanan.
Sabi nga po sa Proverbs 23:23, pakibasa. Sa Tagalog. Kaya, Bumili ka ng katotohanan at huwag mo ipagpunit. Oo, ang karunungan at turo at pag-unawa. Bumili ka ng katotohanan. bibilhin natin ang katotohanan. Lord, paano ko babayaran ang katotohanan? Di ba? Gusto kong bumili, Panginoon. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ang ibabayad ko. Sabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. At binayaran ko na ang halaga ng katotohanan. Ibinibigay ko sa iyo ang katotohanan. Anong kinakailangan natin gawin? Tatanggapin natin. Amen? So ang katotohanan po, hindi ino-offer. Kundi ang katotohanan, it is given to us by God. Amen? Kasi pag offer, pwede mong tanggihan. Pero pag ibinibigay na, bakit mo patatanggal? Ibinibigay na sa iyo. Ayan na. Magkaiba yung offer sa gift. So, buy the truth and do not sell it. Nasa sayo na ang katotohanan, huwag mo lang ipagbili pa. Amen? Kasi sa pandaraya, babayaran daw ni Talim ang kung ano meron ka. Gusto kong sumikat artista ako, gusto kong sumikat. Kaya ibebenta ko ang aking kaluluwa kay Satan. Kaya bigla siyang sumikat, di ba? Pero nung sikat na naalala niya, uy, may kasundo ang flakan ni Satan na pag inod ko lang ganito, kukunin na ang buhay ko. Dadalahin ko sa Satan. Kaya lang, paano mo madadaya ang patikan mandaraya? Diba? Naisahan ka na, wala ka nang magagawa pa. Amen? Kaya tayo pong lahat pinag-iingat. By the truth, by wisdom and instruction and understanding. Yan po ang dapat sa ating lahat. Bibilhin natin, pero wala tayong babayaran dahil binayaran na ng ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat.